Hello everyone, this is Cindy and welcome to Sin's Haven and Garden. Hello everyone! Medyo matagal-tagal na rin bago ako nakapag-upload ng long videos. Pero susubukan ko na rin at ngayon nga ay magsisimula ako dito sa ginawa kong raised garden bed dito sa loob ng bagong greenhouse. So bakit nga ba ako gumawa nito sa loob? Ilang taon na rin kasi yung mga baldeng pinagtataniman ko at unti-unti nang nasisira isa-isa. At kung bibili ako ay parang mas mapapamahal ako kaysa kapag bumili ako ng hollow blocks. At marami ding benefits ang raised bed, tulad ng mas makakagalaw ng maayos ang mga ugat ng halaman. Pero ito pa lang ang gagawin ko kasi marami pa rin naman akong container na pinagtataniman. So nagpatong lang ako dito ng 2 patong na hollow blocks. Pwedeng matumba, yes, pero hindi pa naman natutumba. February ko ito ginawa at 6 months na at marami-rami na rin akong naitanim dito so far. Kaya okay naman. So ayun, nilagyan ko ng tali sa gilid. Sana yung mas matabang tali, pero yan lang yung meron ako ng mga oras na yan, kaya yan na lang yung ginamit ko. May sahig na lona pero nilagyan ko pa rin ng mga karton sa ilalim para pangdagdag laman na rin. At para hindi umagos agad yung lupang ilalagay ko kapag nadiligan na. Tapos ay naglagay din ako ng mga dahon ng saging pangdagdag. Gusto ko sana maglagay ng mas madami, kaya lang ay maliit pa yung tanim naming saging. Baka naman mamatay kapag kinalbo ko, diba? Kaya yan na lang. Tapos ay naglagay na ako ng lupa. Ito rin yung mga lupang pinagtaniman ko dati pa. Ang mixture nito ay buhaghag na lupa, vermicast, cow manure, coco peat at carbonized rice hulls. At dahil organic ang pamamaraan ko ng pagtatanim, kahit ilang beses kong nire-recycle ang mga lupang ito ay buhay na buhay pa rin. Kita yan sa kulay ng lupa, maitim at buhaghag. Ito yung isang kagandahan ng organic na paraan ng pagtatanim. Nananatiling buhay yung mga organismo na nakatira sa lupa na siyang tumutulong para maging malusog ang ating mga tanim. So ayun, naglagay ako ng mga ilang sakong lupa dito at pinantay ko lang. Nagdagdag naman ako dito ng mga balat ng saging na hiningi ko sa nagtitinda ng banana cue. Tinagdad ko ng maliliit para mas madaling mabulok kapag hinalo sa lupa. Marami itong benefits sa lupa tulad ng potassium, phosphorus at calcium. Mabisa rin itong pampabulaklak o pampabunga ng mga halamang namumunga. At kaya ko ihahalo dito sa ginagawa kong raised bed ay dahil tataniman ko ito ng mga kamatis. Ikakalat ko lang ito sa ibabaw ng nilagay kong lupa para pantay at lahat ng sulok ay malagyan. Madali lang itong mabulok kapag ganito kaliliit at kalaunan ay magiging pataba na ito sa lupa. Organic at libre lang. Pagkatapos naman ay binasa o diniligan ko na rin para mas mapabilis ang pagbulok. Kasunod naman ay papatungan ko ng lupa. Maraming pwedeng ilagay sa ganitong raised bed. Yung iba ay naglalagay ng kahoy sa ilalim, mga damo o mga tuyong dahon, at kung ano-ano pang mga nabubulok na maaaring pangdagdag.
Kasi nga ay mahal na rin ang bumili ng garden soil ngayon. Lalo na kung walang libre na pagkukuhanan. Itong mga nilagay ko dito ay ito lang yung mga materials na meron ako at available na pwede kong ilagay. Pagkatapos kong magpatong ng lupa ay maglalagay naman ako sa ibabaw ng vermicast. Ito ang isa sa mga paborito at lagi kong ginagamit na pataba. Dahil kahit konti lang ang ilagay o ihalo ko ay napapataba na nito ang lupa. Ibinubudbud ko lang ito sa ibabaw ng ganito at didiligan pagkatapos. Pagkatapos ng 2 linggo ay tinaniman ko na ng mga kamatis. Tulad ng pagtatanim ko nung mga nakaraang taon ay naglalagay ako ng Epsom salt sa butas at dagdag na vermicast para panimulang pataba ng kamatis. May mga tutorials ako ng detalyadong pagtatanim nito kung gusto nyo itong panoorin. Hanapin lang sa mga uploaded videos ko. Pagkatapos kong mailagay lahat ng kamatis ay dinidiligan ko naman ng pinaghalang fermented seaweed juice, fermented plant juice at fermented fruit juice para lumaki silang malulusog at mamunga na rin ng marami. Meron din akong mga video tutorials kung paano gawin ang mga pataba na yan. Hanapin nyo na lang. At pagkalipas ng ilang linggo ay malalaki na sila at nagsisimula ng mamulaklak. At syempre ay naging gubat ng kamatis kalaunan. At yun lang muna sa episode na ito. Until next time! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!